magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay po sa ating channel, no. Nandito po ako sa ating kaibigan, guys. Gusto ko talagang itanong dahil po napakarami pong nagpaabot sa atin. Gusto po daw talaga nila na linawin din. Baka po mag-coincide po ang hinuhulaan po ng pastor na si Indy Perez, kasi grabe ang pag-viral po talaga dahil po sa mga ipinapaabot na nangyayari po daw dito, kaya napakaraming mga nagpapanik sa atin. Grabe po talaga, guys, ang kanilang pagpanik ngayon dahil po pinapangalanan po ni Indy Perez, lalo na October 30, Saturday po tayo ngayon, guys, Sabado, October 30, may hinulaan po si Indy dyan. Tsunami, landslide at malakas na lindol, aabot ng mahigit 8. Diyos ko. Kaya marami po nagpaabot sa atin. Mula nang nabasa po nila ang mga lugar na pinangalanan ni Indy Perez. Kaya pumunta ako talaga dito sa ating kaibigan, guys, para malaman ninyo kung may nakita ba si kaibigan dito sa lugar na ito, at kung magka-coincide ba ang kanilang makikita dito, guys, na hinuhulaan po ng taong ito. Kaibigan, daghang salamat na arya ka diri. Mayroon akong gustong malaman ba. Gusto daw nilang malinawan sila, kasi lahat po daw ng mga binabanggit po ng pastor na to, lahat ay nangyayari na. Tulad po ng crash ng eroplano, nangyari na. Ngayon, gusto ko pong itanong sa inyo, yung mga lugar na binanggit po niya, tulad po ng Baguio, Cebu, Davao, asa padapitaan ng lugaran Iloilo, o sa may nakita ni mo diri, kaibigan, ano po ba ang posibleng mangyayari po dito? Kasi sinabi po niya super typhoon, kalang mga lindol daw kusog kayo, may tabo daw kini mga lugar. O sa may nakita niya mo, kaibigan? Guys, ang kailangan talaga daw ninyong malaman ngayon para malinawan kayo, para hindi kayo magpanik. Sa totoo lang, guys, hindi po namin ito ginawa para manakot. Wala kaming intensyon na manakot sa inyo. Ang sa amin lang, ginawa po namin din ito, makapagpaabot kami sa inyo dahil po sa inyong pagtitiwala, at makuhaan ninyo ng pamamaraan kung saan tayo pwedeng tumira na ligtas, at kung ano po ba ang mga sign na pwede natin malaman kung mayroon mang mangyayari. Kaibigan, Diyos ko, nako. Guys, sabi ng ating kaibigan, guys, ipinapaabot na po ng ating kaibigan na kailangan na mag-ingat po talaga itong lugar, Baguio. Delikado talaga sa lindol, guys. Kapag naglindol ito, guys, posibleng maraming mga bahay na pwedeng matabunan dyan dahil sa landslide, ulan. Mag-ingat kayo dyan sa ulan, dahil po ay grabe po din po ang nakita ng ating kaibigan dyan. Lagi po nagbabala si kaibigan, ilang bisis na po siya nagpapaabot dyan. Sana manalangin tayo na sana ay hindi ito mangyayari dyan. Ngayon sa Davao, kaibigan, malaki po ang city ng Davao, guys. Oo, tama yun, kaibigan. Isa dito ang Davao, guys, na pinakadelikado din pong lugar sa sunog. Yun po, sunog po ang nakitaan ng ating kaibigan. At saka yung pagyanig ng 7.6 na magnitude, wala naman po naitala dito na yung mga malaking building ay nagbagsakan. Wala naman po. Basta sa atin ngayon, kahit saan man sulok ng ating lugar po dito sa mundo natin, kailangan po nating mag-ingat lagi. Kahit pa hindi pa yan pinapangalanan ng mga naguhula, pati mga duwindi, kahit ano pa yan, kapag nandito tayo sa lupa, guys, kung ano man po ang nasagupa ng ibang tao, masasagupa din natin. Di ba, kaibigan? Salamat po. Linawin namin, yung pastor na nagpaabot nito, sa totoo lang,
kailangan pong paniwalaan para po ay walang mawala sa atin. Kasi kapag naniniwala ka na ito ang mangyayari, makapaghanda ka at wala naman pong mawawala sa atin. Di ba kaibigan? Lagi naming binabanggit, sabi ng ating kaibigan, wala na tayong pipiliin pang lugar. Lahat po ng lugar ngayon kailangan talaga maging alerto lagi tayo. Dahil hindi po natin nahuhulaan kung saan talaga ito pwedeng sentro ng dabiguan o kininggiingon nga super typhoon, no? Wala man nakita si kaibigan, guys, na ay super typhoon karon. Wala. Medyo nagnormal gani daw yung si kaibigan. Salamat kung ganun. Guys, ako po ay magpapaabot sa inyo. Walang ibang makakatulong sa atin, no? Kumapit tayo sa Diyos, panalangin, at huwag tayong gumawa ng mga nakakasuklam na mga gawain po dito sa mundo. Kasi po, grabe na po talaga ang nangyayari dito sa atin. Hindi na ito normal. Para daw tayong dinisiplina na. Para po matuto tayo na sumunod. Kaya sa lahat ng mga tao dyan na naliligaw talaga, no? Huwag natin ipagpatuloy anumang mga kasalanan na ating nagawa. Pwede natin yan ipanalangin na sana magbago tayo.